May naisip daw na solusyon ang Department of Interior and Local Government para sa lumalalang traffic sa bansa, partikular sa Metro Manila. Pero tila hindi agad approve ang ilang mga mayor. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, ano ba itong proposal ng DILG? Ruth, kung ang Department of the Interior and Local Government o DILG lang daw masusunod, gusto nila talagang ipagbawal ang pagparada ng mga sasakyan sa lahat ng pampublikong kalsada mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Tingin kasi nila, mas makakatulong daw ito para lumuwag ang daloy ng trapiko. Una nga nilang kinonsulta rito ang Metro Manila Council. Paliwanag na ahensya, mismong si Pangulong Bongbong Marcos daw nag-utos na dapat matutukan na ang paghanap ng solusyon sa mabigat na traffic. Layon daw ng parking ban sa mga kalye na mas maging livable o kaaya-aya muling tirahan ng mga lugar, lalo kapag naging mabilis na ang pagbiyahe ng mga motorista. Marami raw kasi sa mga sasakyan ngayon, ginawang paradahan na ang mga pampublikong kalsada. Pero ang halos mayora ng mga alkalde ng Metro Manila, hindi raw pabor sa iisang utos na total parking ban. Magkakaiba raw kasi ang sitwasyon at kondisyon ng kada lokal na pamahalaan. May iba raw inner roads na hindi naman nakakaapekto sa lagay ng trapiko sa major roads, kaya pwedeng payagan pa rin ang pagparada sa kalye. Bukod dito, ibinahagi rin ng mga alkalde ang ilang kasalukuyang aksyong ginagawa nila tungkol sa problema sa parking. Meron nagpapatupad ng one-side parking habang may ilang binabawalan na talaga ang pagparada sa mga kalye. Tanong nga ni Makati Mayor Nancy Binay, baka ibalik daw ng publiko ang sisi sa pamahalaan na kaya sila bumibili ng private cars ay dahil hindi pa rin maayos ang public transportation. Ang MMDA naman, mungkaying sabayan yung color coding scheme. Ibig sabihin, mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 lamang ng gabi, pagbabawalan ng pagparada sa mga lansangan. Again, Ruth, proposal pa lamang ng DILG itong total parking ban. Target nilang magpatawag ng MMDA ng isang technical working group meeting para nga daw mas mapag-usapan ng lahat ng Metro Manila Council kung saang-saang mga lugar yung pinakipatutupad lamang itong total parking ban. Nakatakdang maglabas ng resolusyon tungkol dito by September 1. Balik sa iyo, Ruth. Mon, yung binabanggit mo nga, no, tila iba-iba yung oras ng proposal, iba rin itong sinasabi ng MMDA. Tapos yung binabanggit ng mga mayor, meron din sila kanya-kanyang sitwasyon sa kanilang mga lugar. Paano kaya yung sinasabi nila kung meron silang local ordinance na doon sa kanilang nasasakupan? Paano ipagtatahi yung mismong order kung sakali ng MMDA or DILG? Ang sinasabi ng DILG dito, Ruth, kung sakasakali at magpapatupad sila ng memorandum circular, mas mangingibabaw daw yung utos ng national level para dito sa mga individual, different LGU at saka barangay ordinances na pinatutupad sa kasalukuyan. Kaya nga gusto nila magkaroon muna ng meeting ang TWG or Technical Working Group para nga mas mapag-usapan at mas mapag-isa yung kanilang mga ordinansa. At the same time, talagang ma-identify lamang daw yung mga areas specifically na dapat ipatupad talaga yung total parking ban. Kasi yung sinasabi nga nila kanina, may ilang LGU na medyo malayo naman daw sa mga major thoroughfares at di naman ito talaga nakakapekto. Kaya pinapayagan doon yung one-side parking. Oras kasi mapatupad itong total parking ban na nais o mungkayin ng DILG, kahit yung mga one-side parking, bawal na po yan. Ruth. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.